Hello everyone, my name is Hiromi and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are joining us for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Type in the chat on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid. Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or in need ka ng counseling. If you want to get our sermon notes, follow us on IG at SGC Las Piñas. Also, if you want to watch our sermon recaps, go to TikTok and follow at SGC Las Piñas. Kung hindi naman flexible ang schedule mo to watch our service, go to our YouTube channel and subscribe to Solution. It's just one word, Solution. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search for Solution Grace Church. You won't need a subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution with Laverne Ducot every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. via Facebook Live. At ito ay may replay ng 9 p.m. via our YouTube channel, Solution. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offering, you can send it through our account number or by scanning our QR code. Before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. If you're new and you've considered SGC to be your home church, here are the ways on how to give your tithes and offering. You can see it here on the screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements such as the bread and your grape juice for a communion later, right after our praise and worship. Please don't forget your notebook and pen kung gusto nyo mag-take down ng notes. Pwede nyo pong i-screenshot ang slides later sa preaching time. Also, please click like and share this broadcast to your friends and loved ones. By simply doing this, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi, and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed. Sa akin ay mayroong nagmamahal ng lubos, ganap at sakdal. Doon sa krus siya'y nabayubay, namatay para ako'y mabuhay. Bugtong na anak ng Ama, inangkin ang sumpa at dusa, sinakatuparan ng kautusan sa kaganapan ng bagong tipan. Minarapat na ang kasalanan ko'y inaumo lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtan. Ganap sa aking awitin, ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos, Panginoong Jesus.
ng Ama. Inangkin ang sumpa at dusa, sinakatuparan ng kautusan. Sa kaganapan ng bagong tipan, minarapat na ang kasalanan ko'y inako mo lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Sa aking awiting ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Sa aking awiting ika'y pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoong minarapat na ang kasalanan ko'y inako mong lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Minarapat na ang kasalanan ko'y inako mong lahat, upang ang katubusan at kaligtasan ay makamtang ganap. Sa aking awitin kay pupurihin, ihahayag kadakilaan mo, Diyos. Di man ako karapat-dapat, iyong minarapat, dulot ng biyaya mong lubos. Sa aking awitin pupurihin, at di man ako karapat-dapat, iyong minarapat. Panginoong Jesus, oh, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Sa atin ay mayroong nagmamahal ng lubos, ganap at sakdal. Jesus ang kanyang pangalan, mula pa noon, ngayon at kailanman. Thank you so much for joining us today on our Sunday online worship celebration. And right now, we are going to partake the Holy Communion. This is a precious time to remember what Christ has done for us on the cross. Make sure na nakahanda ng inyong communion elements, ang inyong tinapay at ang grape juice. In 1 Corinthians 11 verse 30, it says, "For this reason, many are weak, sick among you, and many sleep." God doesn't want us to be physically weak, sick, and die young.
What do you think is the only reason why many get sick and die early? The answer is found in verse 29. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Notice the phrase not discerning in this verse. In the original Greek text, the word discerning is diakrino, which means making a difference. Every time you eat the bread, you have to see the difference of the bread from the wine. Now, what's the significance of the bread? It represents Jesus' body that was scourged and broken before and during his crucifixion. That when we partake of the bread, we believe that we are healed because God took all our sicknesses and diseases and put them on Jesus' originally perfect and healthy body so that we can walk in divine health. And that is why Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter 2 verse 24 tell us, by his stripes we are healed. This is partaking in worthy manner. Now hold your breath and say this after me. Abba Father, thank you for the gift of your Son, that by the stripes that fell on his back, our body is completely healed and restored. Every nerve, every function, every cell in our body is completely healed, restored, and renewed. We believe and receive. As we get our wine, juice, or water, let's read verse 25 of 1 Corinthians 11 this time. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink in remembrance of me." And Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins." You may ask, what is the significance of the cup? This cup represents the new covenant in Jesus' blood that was shed at the cross that brings forgiveness of sins. And when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly into God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. Hold your cup and say this after me. Lord Jesus, thank you for your precious blood that was shed on the cross that cleansed all of my sin. I stand before you completely righteous and forgiven. Your blood has redeemed me from every curse, and today I can freely receive all the blessings that crown the head of the righteous. Amen. Always remember this. Jesus wanted us conscious of how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till he comes. Let's continue to honor and worship God by giving our tithes and offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, and if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. Good day, everyone. Thanks for joining us today at SGC, and I'm Liz. Kahit saan ka man nanonood, either sa Facebook Live or sa YouTube, we're so glad that you could join us today. If you are new sa aming online service, type in the chat #FirstTime. Chat us on how did you discover this broadcast and where you are watching right now. We really want to connect with you. I know na excited ka na to hear God's Word today. So, prepare your notebook and pen as we study God's Word today with Pastor Laverne. Hello Church, Graceful Sunday everyone, and welcome po dito yan sa ating online worship celebration, of course, brought to you by our church, and this is Solution
Grace Church, and I would like to praise God and of course thank you for joining us once again. At dalayan ko po na patuloy niyo pong samahan ang inyong lingkod. Ako po ang inyong kaibigan, makakasama mula ngayon hanggang mamaya, and my name is Pastor Laverne Ducot. Maraming salamat sa Panginoon kung saan ay pinagsama-sama na naman po niya tayo sa isang araw na punong-puno ng pagdiriwang ng kanyang pag-ibig, sakdal at dalisay na pagmamahal. At syempre pa ito po ay magaganap sa ating pananabahan, at sa mga oras po ito ay atin naman pong pag-uusapan at aalamin ang mensahe para sa atin ng Panginoon. Kaya naman iniimbitahan ko po kayo bilang ating pagsisimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay dumulog at manalangin at humingi po ng gabay mula sa Panginoon. Let's pray. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Minsan pa sa isa na namang napakagandang panahon at pagkakataon kung saan ay patuloy niyo po kaming pinagsama-sama via online worship celebration. And we thank you, Father, for giving us this opportunity kung saan ay patuloy mo na aming aalamin ang iyong napapanahong mensahe, ang iyong salita na sadyang mapagpalaya. Mula po dito ay dalayan ko po na gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang tagapagpahayag ng iyong biyaya para maraming puso at isipan ang mapalaya. Mula po simula, gitna hanggang sa wakas, isang pangalan lamang po aming itataas, at yan po ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat dahil damag-dama po namin ang iyong pagiging Ama sa aming buhay sa pamamagitan ng iyong mga salita na nagpaparamdam po sa amin ng iyong napakainit at sakdal na pag-ibig at pagmamahal. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagpupugay at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Once again, welcome po dito yan sa ating online worship celebration. And ako nga po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot, kung saan ay ihahatid po na inyong lingkod ang napapanahong mensahe para sa atin ng Panginoon. At syempre pa atin po message for today, it's entitled Living Life Through God's Prophetic Timeline. Once again, ito po yung ating message title, Living Life Through God's Prophetic Timeline, kung saan po iaalamin po natin ang kalendaryo na inilaan po sa atin ng Diyos para lubusan po natin maunawaan ano nga ba nagaganap sa ating paligid at sa buong mundo sa ating panahon at sa mga darating pang panahon at pagkakataon. So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman, maraming tao po ang nabubuhay sa ngayon sa takot, sa lungkot dahil po sa pandemya na ating kinakaharap. Ito nga po yung COVID-19. At dahil dito, sa paglipas ng panahon, hindi po natin namamalayan, napakatagal ng panahon, ay tila hindi po humuhupa itong pandemya ito ng COVID-19 because ay sumisibol pa yung mga bagong variants sa ating kasalukuyang panahon. At dahil nga dito, ay pinapatupad po sa NCR at sa iba pang bahagi ng ating bayan, of course, lalo tigit dito po sa ating kinalalagyan sa Mega Manila, sa buong NCR, ang ECQ. Medyo mas masikip po na pagbabantay para lalong makaiwas po ang mga tao na mahawa dito sa bagong variant po ng COVID-19 na kung saan ang tawag po dito ay kilala sa tawag na Delta, na ayon po sa mga eksperto, ito raw po yung mas mabilis makahawa kumpara sa mga nakalipas na variant po ng COVID-19. So, may bago pong variant na kinakaharap ang ating bansa, at hindi lamang po ating bansa bagkus sa ating mundo ito sa COVID-19 na before we used to think na sandali lang itong pandemic ito, pero hindi po nangyari yung inaasahan ng karamihan. Kaya marami po sa ating mga kababayan at mga tao sa buong mundo ay naging sanhi po para sila po ay dalhin sa kalungkutan at pangamba sa buhay. Ngayon, ito pang isang malungkot na katotohanan, hindi pa po natatapos at pasimula pa lamang po ang pagsibol nitong pananalasa ng COVID-19, itong variant ng Delta, ay meron na naman pong sumisibol na bagong variant by the name of Lambda, na kung saan ito po ay na-discover nitong December 2020 sa bansang Peru, kung saan ayon po sa mga balita ay marami po ang naapektuhan ng bagong variant na ito. So, mga kapatid, hinggil po sa mga pangyayaring ito, hindi po ba kayo napapatanong kung ano nga ba talaga ang nangyayari po sa ating bansa? And I'm so sure,
kayo po ay napapatanong sa mga kaganapang ito. At bakit parang wala pong katapusan itong ating kinakaharap na pandemya. Kung mababalikan po natin ang kasaysayan, sa ating bansa, nagsimula po ito ng March 2020. Naalala ko ng mga panahon yun ay bago-bago pa lamang pong nagsisimula as independent yung ating sambahan, ay bigla po nagkaroon ng lockdown sa, of course, dito sa ating kinalalagyan, nagkaroon ng ECQ in those days. At naulit nga po sa panahon natin sa ngayon. So, ano nga ba talaga ang kaganapang ito sa ating bansa at nagiging, and even po sa buong mundo, na nagiging sanhi kung saan ay nababalot po ng matinding kalungkutan, ng takot at pangamba ang maraming tao sa buong mundo. So alamin po natin, ano ba talaga ang solusyon sa problemang ito? Gusto ko lamang pong kulitiin ang isipan ng marami po sa atin. Gusto niyo po bang manatili lamang sa isang katanungan na wala pong kasagutan? Kasi ako, ayoko po ng ganun di ba? At naniniwala po ako na hindi po din layunin ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa isang buhay na kung saan meron kang katanungan na sadyang hindi po nabibigyan ng katugunan. At kapag ang isa pong tanong na hindi nabibigyan ng katugunan, nagkakaroon po tayo ng agam-agam na maaari po itong humantong sa kalungkutan at pangamba sa buhay. So kung meron po kayong mga katanungan, napakaganda pong isipin natin na bilang isang mananampalataya, meron po tayong mapapagbalingan. So paano ba natin dapat kinakaharap po ang pandemyang ito? And once and for all as a believer, dapat po meron tayong matibay na tuntungan mula po sa ating mga katanungan at mula po dito, alamin po natin ang kasagutan. Huwag po tayong mag-rely lang sa bahala na si Batman. Hindi po ganoon ang sistema natin bilang mga mananampalataya. So bilang isang nakipag-isa na kay Kristo, kakaiba po tayo kung paano natin dapat hinaharap ang o sinisipat ang mga katanungang ito sa ating buhay. So bilang isang mananampalataya, paano ba natin dapat kinakaharap at sinisipat ang pandemyang ito ng ating kasalukuyang panahon para mapawi na po yung anumang takot na bumabalot sa ating puso at lungkot na bumabalot sa ating isipan. At ano ba yung mainam na pamamaraan para matugunan po yung mga tanong natin sa buhay. So dalawang bagay lamang po ang pwede nating mauwian. Gamit po ba ninyo, pamamagitan po ba ninyo ang inyong kaalaman o ito yung tinatawag na knowledge. Pag sinabing knowledge po kasi ito po yung mga nakalat natin o nakalap din po natin mula sa ating mga nabasa, narinig, nabalitaan. In short, ito po ay may kinalaman sa ating mga kakayahan. Binabase mo ba ang pagsagot sa iyong mga katanungan base sa iyong knowledge or kaalaman? O ikaw ba yung isang tipo ng mananampalataya na hinihingi mo ang sagot at humingi ka ng karunungan or wisdom mula sa Diyos? Kasi ito po malaking kaibahan ng knowledge sa wisdom. Ang knowledge po ay base sa kakayahan ng tao mula sa kanyang mga nakalap na informations, mga napag-aralan, napakinggan, narinig. Pero po ang karunungan or wisdom, nagmumula po ito sa Diyos. So hayaan po natin, ano ba yung magandang panukala po ng Diyos para sa ating mga mananampalataya nang sa gayon ay maibsan na po itong bumabalot sa atin na kalungkutan, sa ating isipan at takot sa atin pong sa ating mga puso. So hayaan po natin ang Biblia para bigyan po tayo ng sagot. Ano yung pinakamainam nating pamamagitan? Kaalaman or knowledge or wisdom, karunungan na nagmumula sa Diyos. Proverbs chapter 4 verse 7 tells us wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all getting get understanding. So, una po sa lahat, sabi ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing. So dapat ito po ang ating pinagbabalingan ng sa gayon, anuman pong kalituhan sa buhay, mga katanungan, pwede po tayong lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang karunungan. At napakalaki po ng kaibahan talaga ng kaalaman or knowledge sa karunungan, wisdom. Dahil una sa lahat, ang knowledge po ay nagmumula mula po sa efforts ng tao. Ang wisdom naman ay nagmumula bilang biyaya at kaloob galing sa Diyos. Kasi kung tayo po magre-rely sa ating mga kaalaman or knowledge, ito po ay maaaring maghahatid po sa atin sa kapalaluan o kayabangan according to 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Basahin po natin. Now, concerning things offered to idols, we know that we all have knowledge. Knowledge pops up, but love edifies. Samantala, ang napakaganda pong kaibahan naman po ng wisdom,
ito po ay naghahatid sa isang tao na maging mapagpakumbaba at madaling maturuan or teachable because wisdom is tied up with humility. The more po na nakikilala mo sarili mo at kinikilala mo ang sarili mo at alam mo sa isipan mo ang katotohanan na walang-wala ka talaga, umaasa ka lang mula sa Diyos. This is wisdom. At ito naman po, kapag hiningi natin sa Diyos ang kanyang karunungan, hindi po niya ito ipagdaramot sa atin. Kusang ibibigay niya po ito nananagana at wala pong halong panunumbat. Yun po ang kabutihan kapag tayo po ay humingi ng wisdom mula sa Diyos. So ang wisdom po ay isang kaloob na biyaya mula sa Diyos. Hindi po ito pwedeng maangkin o matanggap ng mga taong palalo o mayabang because once again, wisdom is tied up with humility. Proverbs chapter 4 verse 7 once again. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom and in all getting, get understanding. So kung meron po kayo mga kalituhan sa buhay, sa mga kaganapan po sa ating paligid at sa ating mundo, kung meron po kayong mga tanong na gustong itanong sa Diyos, hindi po masama na magtanong. Kasi may mga katuruan po sa ngayon na sinasabi nila, wag kang magtatanong sa Diyos. Hindi po totoo yun. Pwede po tayong magtanong sa Kanya and then you ask for wisdom. Gustong-gusto po ng Diyos kapag ang kanyang mga minamahal na anak ay humihingi sa Kanya ng karunungan. At ito po ay Kanyang ibibigay sa sino mang humihingi. James chapter 1 verse 5 tells us, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Kapag nagbigay po ang Diyos sa mga humihingi po sa Kanya ng karunungan, ibinibigay niya po ito ng sagana at wala pong halong panunumbat. Amen. Ito po ang napakagandang mensahe po sa atin ng James chapter 1 verse 5. At isa pang napakagandang katotohanan, bilang isang mananampalataya, tayo po itinawag ng Diyos bilang mga hari at mga pari. Ito po ang pagkatawag po sa atin. So kung meron mang kalituhan sa mundo, meron pong itinatago ang Diyos mula sa mundo, ito po inilalantad po ng Diyos sa Kanyang mga minamahal na anak. Tayo po yun, mga itinilagang mga pari at hari para maunawaan po natin ang mga kaganapan sa ating paligid. Proverbs chapter 25 verse 2, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. So as a child of God, bilang mga tinawag na mga pari at mga hari, kung meron po kayong mga katanungan, kalituhan, of course, ito po itinatago ng Diyos sa mga unbelievers. Pero sa atin po, ito po ay inilalantad niya sa mga naghahanap. Amen. So, kung naghahanap po kayo ng kasagutan, it's about time, simulan na po natin. Humingi po tayo ng wisdom from God because wisdom is the principal thing. So, when you ask wisdom from God, it will be given to you liberally and without reproach. Yan po ang magandang katotohanan. So as a child of God, samantalahin po natin ang freedom na ito. Huwag po kayo umasa at magtanong sa inyong mga kapwa natatakot sa mga kaganapan sa mundo. Huwag po tayong umasa sa social media, sa mga ibinabalita ng mundo. Hindi po. Tayo po ay magbigay po ng panahon, makinig ng balita at mabuting balita na binibigay po sa atin ng Ebanghelyo. And this is wisdom. Amen. At sa gayon, yumabong po sa atin ng pananampalataya because sabi nga po ng Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Cristo. Ito po ang susi, ito po ang sikreto natin inilalantad sa mga mananampalataya. Amen. So, bilang mga mananampalataya, ano po yung matibay nating basihan para panghawakan na may magandang plano po ang Diyos para sa atin. Even though ang nakikita po natin, parang binabalot po ng problema ang mundo dahil po sa pandemya. Bilang mananampalataya, maniwala po tayo, meron pong magandang bagay na nakalaan para sa atin ng Diyos. Kahit man sa paningin ng maraming tao, ito po ay hindi kagandahan. Meron pong nakalaan na magandang bagay ang Diyos para sa kanyang mga minamahal na anak. Romans chapter 8 verse 28. And we know, ang question, do you know as a child of God? And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Now, this is exclusive for the believers. Kahit po pangit ang kapaligiran, nakalaan po. At dapat alam po natin that all things work together for good
to those who love God. And I believe you love God. So meron pong magandang plano ang Diyos kahit po hindi po kagandahan ng mga nakikita natin sa mundo. Because as a believer, we don't live a life through our senses. Di ba? We walk by faith and not by sight. So tayo po nabubuhay, we're living this life by faith. At naniniwala po tayo, we're using the lens of the scriptures para lalo po natin nauunawaan ano nga ba yung mga kaganapan sa mundong ito. So sa akin pong obserbasyon, so bakit marami pong Kristiyano sa ngayon ang sobrang natatakot at tila hindi na po natin makita yung distinction ng mga unbeliever sa believer. Kasi parang parehas. Bakit po kaya? Kasi marami pong mga kapatiran sa ngayon ang hindi po maalam sa kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa mga kaganapan sa ating paligid. Ugnay sa mga nagaganap at anuman tong pandemya na kinakaharap, hindi lamang po na ating bansa, kundi ng buong mundo. At dahil dito, hindi nga po masyado nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po maalam ang marami po sa ating mga kapatiran. Ang nakakalungkot, marami talaga sa mga palatandaan itong mga huling panahon or itong signs of the end of times. So, imbes na nakatingin po kasi ang maraming tao sa napakayaman na pangako sa atin ng Diyos na, of course, base po sa mga propesiya at hula, ito po ay isinulat na noon para pag nangyari po sa kasalukuyang panahon ay hindi po tayo matakot because ay ma-excite pa. Amen? Ito po ang purpose ng Bible prophecies. This prophecies were written not to scare us, but to prepare and excite us. Of course, na-prepare na po tayo. Nakilala natin ang Panginoon, tinanggap natin siya, and then, the more po na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, na-excite po tayo. Ngayon, bakit maraming Christians sa ngayon hindi na-excite? Because, hindi po sila nakatutok sa napakagandang prophetic timeline sa atin ng Diyos. Pagkos nakatingin po sila sa kalendaryo na hatid sa kanila ng mundong ito. Bagaman, wala talagang malinaw na kalendaryo na inihahatid ang mundong ito dahil kung babalikan po natin ang kasaysayan, March 2020 sa Pilipinas, akala po natin sandali lang yung pandemya, pero bakit parang hindi po natutupok, hindi natatapos? Pagkos ay meron na naman pong nananalasang bagong variant na Delta, hindi pa tapos ang Delta, meron na namang Lambda. Nasabi po ng ilang eksperto base po sa kanilang pag-aaral, ito raw po ay hindi kaya ng vaccine. Ito po ay narinig ko lang sa ibang balita at pag-aaral mula sa ibang bansa. So, ito po yung naghahatid talaga ng takot sa maraming tao. So, ito yung dahilan, kung bakit po hindi natin nakikita yung kaibahan ng mga unbeliever sa mga believer. Dapat po tayo mga mananampalataya ang nagbibigay ng pag-asa sa mundo. Pero tila wala pong kaibahan ang isang mananampalataya sa mga hindi pa mananampalataya. Anong dahilan once again? Dahil hindi po tayo maalam sa mga palatandaan sa mga huling araw, yung signs of the end times. So dapat po nauunawaan natin yung prophetic timeline ng Diyos, ano yung pattern niya, nang sa gayon mailapat po natin sa ating kasalukuyang panahon. Dahil yung mga naisulat po noong araw, ito po ay admonition po para sa ating kasalukuyang panahon. So ilan po sa mga palatandaan ng mga huling panahon ay magkakaroon po ng ito pong kasalukuyan nating panahon para magkaroon tayo ng kaalaman na talagang nasa huling mga panahon na nga ba tayo, Pastor? Well, basically, of course, dahil sa huling mga panahon, magkakaroon po na tinatawag na apostasy or apostasia. Ang ibig sabihin po ng apostasy, it's the falling away. Ito yung mula po sa tamang turo, nag-iiba po ang pinapaniwalaan ng maraming mga tao sa ngayon. Marami pa nga po mga pastor Biglang nag-iba ng pinapaniwalaan, iba na po yung tinatayuan. So, ang tawag po dito ay apostasy. Sa wikang Griego, it's apostasia. It's the falling away. Mula po sa sound doctrine, lumilipat sa maling doktrina, maling pagtuturo. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng 2 Thessalonians 2 verse 3. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. This is apostasy. Yung falling away po dito in Greek. And the man of sin is revealed, the son of perdition, the Antichrist. So before po dumating ang Antichrist, meron muna mga apostasy. And then, during the time of the Antichrist, na siya po ay naghahari sa mundong ito, which is of course the Great Tribulation period, great apostasy na po ang mangyayari sa mundong ito. So ito po ay nakikita natin na unveil na po sa ating mga mata bilang patunay na we are now in the
last days. Isa pa pong patunay na tayo po ay nasa mga huling panahon na. Ito po yung mga palatandaan or mga sign na tayo po ay nasa huling panahon na ating panahon. So sa mga panahon ito, dagsarin po ang mga manunuya o yung tinatawag po ng Apostol Pedro na scoffers during the last days, kung saan ay tutuyain po tayo mga naniniwala sa rapture na nasaan na yung sinasabi yung pangako ng Panginoong Jesus na siya magbabalik, hindi naman nangyayari. At ito po yung mababasa natin bilang patunay sa 2 Peter chapter 3 verses 3 until 4. Knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. So ito po yung mga patunay that really we are in the last days. Bagaman, wala pong talaga namang nakakaalam kung kailan po ang pagbabalik po ng Panginoon para tayo po ay sunduin halfway sa alapaap, because Jesus Himself will descend from heaven. Ito po yung pangungutya na ginagawa po ng mga scoffers during the last days. And I believe this is the last days. Tayo po ay nasa huling mga panahon na ng mundong ito. Kasi talaga namang obvious na po ang mga kaganapan sa mundo. So ito po yung nangyayari sa kasalukuyang panahon natin, kung kailan ay wala po nakakaalam kung kailan po babalik talaga ang Panginoon. Pero nito mga nakalipas sa araw, pinag-usapan natin bakit nadidelay ang pagdating tila na ating Panginoon. Because in 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi po naisin ng Diyos na lahat po ay mapahamak, bagkos magkaroon po ng pagbabago ng isipan ng sa gayon, sana all maligtas. Yun po ang puso ng Diyos. Pero of course, marami pa rin po ang matigas ang puso, gusto pong bigyan ng pagkakataon ng Diyos para sila po ay magbalik loob, magbago ng isipan, at tumugon po sa paanyaya sa kanila ng Diyos at tanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. So muli po, bagaman wala po nakakaalam kung kailan talaga darating ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon para po sa kanyang mga tinawag sa ecclesia or church. Kaya po na sinasabi ng Mark chapter 13 verse 32, but of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. But I've got good news for you. Wala pong nakakaalam talaga ng exact date, pero meron pong ni-reveal sa atin ng Diyos. Meron po siyang provision na sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, mga born-again Christians, mga mananampalatayang kagaya ko at kagaya mo, binigyan niya po tayo ng mga palatandaan na kung saan ito po ay isinulat sa lumang tipan bilang mga anino ng mga mabubuting bagay na magaganap, at ang kaganapan po nito ay ang ating Panginoong Hesukristo sa bagong tipan. Hebrews chapter 10 verse 1. Yung mga isinulat po sa lumang tipan were just shadows of good things to come. Basahin po natin. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with these same sacrifices which they offer continually year by year, make those who approach perfect. So the Old Testament is the shadow of good things to come, because our Lord Jesus Christ is the substance or the fulfillment of the New Covenant. Ito mga good things to come. Siya po mismo yung substance. According to Colossians chapter 2 verse 17, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Amen. So, ibig sabihin, may ginawa na po ang Diyos para sa atin, para makita po natin, yung kanyang mga isinulat ay meron pong kinalaman sa ating kasalukuyang panahon. At makita po natin, Jesus is the substance, the reality, the fulfillment ng mga lahat po na nakasulat sa lumang tipan. Amen. So, once again, Colossians chapter 2 verse 17, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Bagaman wala nga po nakakaalam ng eksaktong araw, eksaktong oras, eksaktong panahon kung kailan po tayo babalikan ng Panginoon. Kung saan sinabi po niya in John 14:30 that I will come again and receive you to myself. Ang dahilan po niya that where I am, there you may be also. Ito po ang gusto ng Panginoon. Kung nasaan siya, naroon po tayo. Tayo po ay kanyang dadalhin sa langit. At tayo po ay makakasama niya panghabang panahon. Bagaman hindi po natin nalalaman ang eksaktong araw, panahon, o linggo, pero nag-provide po sa atin ng Diyos
ng kanyang kalendaryo. Ito yung tinatawag na God's prophetic timeline. So as a believer, you have to live life using God's prophetic timeline. So dapat ang kalendaryo po natin hindi po nakaayon sa kalendaryo ng mundo na talaga naman punong-puno ng kaguluhan. Wala pong maibigay sa atin, even po ang gobyerno. Hindi po sa sinisiraan natin ng gobyerno kasi tao rin po ang gobyerno. Bagaman naisin po nila ang pinakamabubuti para sa atin, pero wala po talagang mailatag sa atin ang bawat gobyerno ng buong mundo na yung pinaka-solusyon sa ating mga problema. Pero praise God, as a child of God, God provided a timeline, a prophetic timeline. The more po na nauunawaan natin ang kalendaryong ito, mas malinaw po natin nakikita yung pattern ng Diyos kung saan ito po yung mga bagay na isinulat niya bilang mga anino in the Old Testament na kung saan ito po ay magkaroon na po ng substance or reality or fulfillment in the person of Jesus Christ Himself. So nakikita po natin ang mga kagandahang ito, of course, through the finished work of Christ on the cross. Kaya po importante na tayo bilang mananampalataya ay busog na busog ang ating kamalayan sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Of course, ito po yung Ebanghelyo at hindi po tayo nabubuhay sa mga balita na inihahatid po sa atin ng magulong mundong ito na siya naghahatid ng matinding kalungkutan at pagod at takot sa ating mga buhay. So meron pong inilaan po sa atin ng Diyos na prophetic timeline, which is ito yung pattern ugnay sa mga nangyayari sa atin ngayon at sa mga darating pang panahon. At pag-uusapan po natin sa ngayon para maunawaan po natin ano ba itong prophetic timeline ng Diyos na dapat po natin kinikilala at pinag-aaralan at makita po natin, maisapamuhay po natin sa ating kasalukuyang panahon at makita natin ang napakagandang laan na plano ng Diyos sa atin sa mga darating pang panahon. So pag-usapan po natin ang 7 pista ng Israel. Yes, meron pong 7 piyesta ang Israel na ipinagdiriwang para at makita po natin at maunawaan po natin ang pattern ng Diyos sa mga nangyayari at mga mangyayari sa mga darating pang panahon. So isa-isa po muna natin itong prophetic calendar ng Diyos that of course hidden in the 7 feasts of Israel. So meron palang dapat tayong matutuhan mula po dito sa 7 kapistahan ng Israel kung saan dito po nakatago yung God's prophetic timeline. So number 1, ito po yung Feast of the Passover. Sa wikang Hebreo, this is the Pesach. Number 2, it's the unleavened bread or the Chag HaMatzot. Number 3, it's the first fruits, Yom HaBikurim. Number 4, Pentecost. It's Shavuot. Number 5, trumpets, Yom Teruah. Number 6, atonement, Yom Kippur. And of course, number 7, tabernacles, Sukkot. Now, ano pong significance po nito? Ito pong mga pangyayari ito at mga piyesta ng Israel ay meron pong malaking kinalaman po sa atin bilang mga mananampalataya para mas lubusan po nating maunawaan ang ating mga kinakaharap na sitwasyon sa ating panahon. At ito nga po ay may kinalaman din sa ating mga darating na panahon. Ano pong ibig sabihin ng Passover? Well, itong Passover po, it speaks about the death of Christ. That's why si Jesus po yung ating Passover lamb. It's Pesach. So ito po yung significance ng Passover. Number 2, it's the unleavened bread. So wikang Hebrew, it's the Chag HaMatzot, which is signifies the burial of Christ. So napaka-precise po ng Diyos. Mula po sa mga feast na ito, meron pong ipinababatid po sa atin. And of course, number 3, first fruits. Ang first fruits po sa wikang Hebreo ay Yom HaBikurim. It signifies the resurrection of Jesus Christ. So hindi lamang po siya namatay, siya po ay inilibing pa at nabuhay na maguli. Ito pong first 3 feast, ito po ay tumutukoy sa redemptive work ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. And then sa pang-4, ito naman po yung tinatawag na Pentecost. Of course, Shavuot. Pag sinabing Pentecost, 50 days after Pesach or Passover, bumilang po kayo after the cross, 50 days, dito na po isinilang ang church. Pag sinabing church, ito po ay kalipunan ng mga Hudyo at ng mga Hentil na mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So ito po ang tinatawag na Shavuot, the birth of the church, happened 50 days after the Passover. Amen. So ang
feast number 1, 2, 3, and 4, lahat po na ito ay mga kasaysayan na. Ito po ay mga history. Dahil ito po ay naisakatuparan na po ng ating Panginoon. Remember? Ito po ang katuparan ng mga anino ng lumang tipan ay si Kristo Jesus mismo. So lahat po ng ito ay naisakatuparan na po in the New Testament. Siya po ay naparito, isinilang para magdusa at mamatay. That's the Passover. That's why Jesus is the Passover Lamb. And then, siya po ay inilibing. Yun po ito ang significance ng unleavened bread or the Chag HaMatzot. Siya po ay inilibing. Number 3, first fruits. Mula po sa libingan, siya po ay nabuhay na maguli. Ito po ibig sabihin ng first fruits. Siya po yung nabuhay mula sa mga patay. Amen. And number 4, Pentecost. When the Pentecost was fully come, natanggap po ng Church of Banal na Espiritu, isinilang na po dito ang ikaw at ako, ang church. Amen. Ngayon, yung susunod po na 3 pang piyesta, ito po ay mga propesiya pa. Ibig sabihin, hindi pa po sila history dahil hindi pa po ito nangyayari. Ano yung number 5? Number 5 is the Feast of Trumpets. In Hebrew, it's Yom Teruah. It signifies the rapture of the church. So, at this time, di ba, meron pong trumpeta na ibublow. Mararanasan at maririnig po ito ng mga mananampalataya. Pag sinabing Yom, the day, Teruah, blowing of trumpets. So, it's about the rapture of the church. And number 6, atonement, Yom Kippur. The day, yung Yom Kippur, atonement. It's the second coming of Jesus Christ. The day of atonement. Ito po yung araw kung saan ililigtas po ng Diyos ang kanyang bansang Israel. And of course, number 7, tabernacle Sukkot or Sukkot in Hebrew, which means millennial kingdom. God will tabernacle Himself among His people or His children. And then after which, ito na po yung eternity. So ito yung God's prophetic timeline na dapat nauunawaan po natin. So muli po, take note, yung first 4 feast ng Israel po, namely the Passover, the unleavened bread, first fruits, and Pentecost, ito po ay mga naganap na sa kasaysayan. So history na po siya. Samantala yung remaining 3, yung trumpets, atonement, and tabernacles, ay ito po ay prophecy pa rin. Ibig sabihin, ito po ay inaantabayan natin na maganap in the near future. So yung first 3, it's all about the redemptive work of Christ. Passover, unleavened bread, and of course the first fruits. And yung ika-4, yung Pentecost. Dito po isinilang ang church. Kaya po tayo ay nag-i-enjoy bilang mga eklesiya, mga tinawag ng Diyos. Hiniwalay niya mula sa mundong ito. Ikaw yon at ako na tumanggap at kumikilala kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, ang mga ito po ay pakita po sa atin ng Diyos para maunawaan po natin ang kanyang prophetic timeline. Meron po siyang kalendaryo na kung saan sa mga naghahanap, ipinapakita niya po ito. Nang sa gayon tayo po ay hindi nangangapa sa dilim. At makikita po natin, mula po sa mga pag-aaral na ito, meron tayong mga pinanghahawakan mula po sa ating mga itinuturo na talagang tunay at magaganap po ang rapture because ito po ay pangako sa atin ng Diyos. Remember, gaya po ng sinabi ko kanina, yung first 4 feast ng Israel, history na po yun, tapos na. So ano na po inaantabayanan natin? Yung feast number 5, which is trumpets. Yom Teruah. Yom, it's the day. Teruah, it's the blowing of trumpets. And this is all about the rapture of the church. So, ang ibig sabihin po ng Yom Teruah ay mababasa rin po natin sa Leviticus chapter 23, verses 23 until 24. Then the Lord spoke to Moses, saying, "Speak to the children of Israel, saying, In the 7th month, on the first day of the month, you shall have a Sabbath rest, a memorial of blowing of trumpets, a holy convocation." Alam niyo po ba, sabi ng mga Hudyo, ito pong piyestang ito ay sadyang kakaiba sa lahat po ng mga piyesta. Itong 6 na pinag-uusapan natin, itong Feast of the Trumpets ay sadyang kakaiba. Kung saan sa araw po ng Feast of Trumpets ay ibublow po ng high priest ng Israel ang trompeta. Ano po ang ipinapahatid po? Anong signal na tinatawag po lahat po ng mga ani na umuwi na kayo. Yun lang, umuwi na kayo at magpahinga. At umuwi na kayo, pumunta kayo sa templo at mag-worship tayo. Ang ganda po ng ang larawan nito. Ganyan din po sa panahon natin. Ibig sabihin tayo po ipinapauwi na mula po sa pag-aani natin. Ano yung pag-aaning ginagawa natin? Tayo po dito sa lupa,
bilang mga anak ng Diyos ay tinawag para mag-evangelize. So pag hinipa na po ang trumpeta at narinig na po natin in the twinkling of an eye, ano po ibig sabihin ng Feast of Trumpets? Which of course, the rapture of the church, pinapauwi na po tayo ng Panginoon sa piling niya at tayo po'y makakasama niya pang walang hanggan. So ibig sabihin, wala na pong panahon na tayo po'y mawawalay pa sa piling ng ating Panginoon. Hindi ba exciting po yun mga kapatid? At ito po ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15, verses 51 until 52. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. And of course, 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 until 17. Basahin po natin. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then, verse 17, we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Now, if you're wondering, wala naman sa Biblia yung word na rapture. In this passage, yung pong word na rapture dito is caught up. Actually, yung word po na rapture was taken from the Latin word rapturo. Kaya po ito inadapt ng English, naging rapture. Sa wikang Griego, it's harpazo, which is the snatching away or caught up in 1 Thessalonians 4:17. So ito po ibig sabihin, tayo po ay dudukutin. Tayo po ay katatagpuin ng Panginoon halfway doon po sa alapaap, kung saan makakapiling na po natin yung mga nauna nang umuwi ng mga mananampalataya. Maaring iyong kaibigan, kapamilya. So, magkakaroon po tayo ng grand reunion sa alapaap. At tayo po'y makikipagkita sa ating Panginoon at tayo po'y dadalhin na niya kasama niya kung saan po siya naroroon. Of course, sa langit. Amen. So kung bakit po natin pinag-uusapan po at pinag-aaralan ng rapture, dahil ito po ay nagbibigay po sa atin ng kasiyahan or kaaliwan or comfort. 1 Thessalonians 4 verse 18 tells us, therefore, comfort one another with these words. So kung kayo po ay merong bumabagabag sa inyong isipan at sa inyong puso, pag-usapan po ninyo itong end times, rapture. Hindi po ito nakakatakot gaya pa ng sinasabi ng ibang mga tao. Kung kayo po ay nakakapakinig ng mensahe ng rapture, pero kinakabahan po kayo, definitely, mali pong katuruan ang inyong pinapakinggan. Kasi sabi ng 1 Thessalonians 4:18, therefore comfort one another with these words. Ito po ang kabutihan kapag pinag-uusapan po ang rapture. Kasi ang konteksto po ng 1 Thessalonians 4, ito po itumutukoy sa nalalapit na panahon, yung Yom Teruah, the Feast of Trumpets, kung saan po ay maririnig po natin ang pag-ihip ng trompeta at tayo po ay susunduin na ng Panginoon halfway sa alapaap. So therefore, comfort one another with these words. So ito po yung nagbibigay sa ating kaaliwan. Comfort. Ikalawa, ito rin po yung ating pinagpalang pag-asa. Sa panahon po ngayon ng pandemya, kung meron po kayong pag-uusapan na pag-asa, of course, sa ibang mga tao, talagang pinangahawakan nila ang tanging pag-asa ay bakuna. Hindi po. Ang talagang lubusan at pinagpalang pag-asa po natin, it's the rapture of the church, kung saan tayo po ay tatanggalin na ng Diyos kapag tayo po sinunduran ng Panginoong Jesus mula sa mundong ito at isasama na po niya doon sa kanyang kinaroroonan, of course, doon sa langit, sa piling ng kanyang Ama. So this is our blessed hope. Titus 2:13 tells us, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And of course, this hope purifies us according to 1 John chapter 3 verse 3. Basahin po natin, and everyone who has this hope in Jesus purifies himself just as He is pure. Ano po ibig sabihin itong talatang ito? Ibig sabihin, tayo po ay pinupurify. Pinapaalam po talaga sa atin, nawawala po yung ating pagmamahal sa mundong ito. Napapawi po anuman po yung ating pagiging ganid dahil alam po natin na hindi na po tayo citizens of this world but we are citizens of heaven. So, pinupurify po tayo gaya po na ating Panginoon Jesucristo. Nagkakaroon po tayo ng kagalakan. Hindi po tayo natatali sa temporal na mundong ito kung saan ang mga bagay po sa mundong ito ay nasisira, nabubulok, nawawala. Tayo po ay nakatingala at talaga namang pinupurify po yung ating mga sarili gaya po ng ating Panginoon Jesucristo. So, ibig sabihin, pinapagyaman po tayo
Hindi po sa kayamanan sa mundong ito. Tayo po ay napapagyaman sa ating pag-asang buhay na buhay. At yan po yung rapture of the church, kung saan tayo nga po ay katatagpuin na ating Panginoon, susubdiin halfway sa alapaap. Kasama ng ang mga Kristiyanong nauna na po sa ating umuwi sa Panginoon. And thus, sabi po ng 1 Thessalonians 4:17, we shall always be with the Lord. Amen. Now, gusto ko pag-usapan this time in 5 significant events that will take place in the rapture. Ano po yung mga talagang kaabang-abang na mangyayari in the rapture? Number 1, 5 bagay po ito. Number 1, Christ will come down from heaven. Gustong-gusto ko po ito. 1 Thessalonians 4 verse 16. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout. I like the word Himself. Kasi po, mismo ang Panginoong Jesus ang siyang bababa para sa atin. Pwede naman pong ipasundo na lamang po tayo sa napakarami niyang anghel, pero hindi po niya ginusto yon. Gusto po niya personal tayong puntahan at sunduin. For the Lord Himself will descend from heaven. Siya po ay bababa mula sa langit at katatagpuin po tayo sa alapaap dahil hindi pa po tatapak ang kanyang mga paa dito sa lupa. Halfway, katatagpuin po tayo. Pero ang maganda roon, for the Lord Himself, I like the word Himself, siya po mismo ang bababa para tayo po ay katagpuin sa alapaap. Amen. So that's number 1. Number 2, the trumpet will be blown. 1 Thessalonians 4:16. Kaya po ito tumutukoy pa rin sa Yom Teruah. I believe talaga ang the Feast of Trumpets, pinapakita po sa atin itong piyesta na ito na may kinalaman po para makita natin yung God's prophetic timeline at makita natin yung pattern ng mga nangyari at pinagdiriwang ng mga Israelita until today na may kinalaman po sa ating kasalukuyang panahon. So the trumpet will be blown, 1 Thessalonians 4:16, with the voice of an archangel and with the trumpet of God. Number 3, ano po yung third significant event that will happen in the rapture? Number 3, the dead in Christ will be raised. Kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, na mananampalataya, na miss na po ninyo, wow, at sila po ay muling bubuhayin sa panahon po ng rapture. Actually, sila po yung unang bibigyan po ng bagong katawan na sadyang hindi na nabubulok. 1 Thessalonians 4, verse 16, and the dead in Christ will rise first. Amen. So sila po yung muling bubuhayin. Grabe, ano? Talagang kaabang-abang po ito. And then number 4, those Christians who are alive and remain will be caught up or harpazoed or raptured. Sino po ito? Tayo po ito. Kung tayo po during the rapture ay makita po at matagpuan na alive and remain, we will be raptured. 1 Thessalonians 4, verse 17. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Amen. And then number 5, grand reunion will happen with our departed loved ones in the clouds to meet the Lord and be with the Lord forever. Amen. So magkakaroon po ng grand reunion. Kung kayo po yung lungkot na dahil namatayan po kayo ng mga minamahal sa buhay, pero mananampalataya po sila, asawa marahil, kapatid, nanay, tatay, pag nangyari na pong rapture, magkakaroon po ng grand reunion. Amen. 1 Thessalonians 4:17. Basahin na po natin ang buo. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Now, ito po yung 3 reasons why we should believe that the rapture will take place before the Great Tribulation. Kasi marami po nagsasabi sa ngayon, hindi. Ang rapture will take place in the middle of the tribulation. They call it the mid-trib, or it will happen in the post-tribulation period. Ibig sabihin, pagkatapos po ng tribulation, dun pa lamang po daw magkakaroon ng rapture of the church. Now, I'll be giving you 3 reasons why you have to believe that the rapture is, why we have to believe in pre-trib. Ako po, I personally believe in pre-trib. Number 1 reason, the church is not appointed to God's wrath. Hindi po tayo nilayo ng Diyos para mapasama po at maranasan natin ang pagbuhos ng galit at puot ng Diyos sa mundong ito. Ito po yung God's wrath na tinatawag, the 7 years of great tribulation. 1 Thessalonians 5 verse 9, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. By the way, muli po ang God's wrath is the pouring of yung galit at puot ng Diyos sa mundong ito. And this will happen
years. Ganun po katagal. Ito po yung dakilang kapighatian. Kung saan ay ito po isinulat na sa Book of Revelation. In Revelation chapter 5, it's the 7 seals. Revelation chapter 8, the 7 trumpets. And Revelation chapter 10, the 7 bowls. So, ibig sabihin, hindi po kasama dito ang mga mananampalataya. Hindi po tayo kasama dito because the main clause of the New Covenant, kung kayo po ay nanampalataya na sa Panginoon Hesukristo, sabi po ng main clause of the New Covenant, which is found in Hebrews 8 verse 12, "For I will be merciful to your unrighteousness and your sins, and lawless deeds I will remember no more." So God will no longer remember your sins and iniquities because lahat po na ating mga kasalanan ay Kanya po inalala na at ibinuntun na at ibinilang na sa katawan ng ating Panginoon once and for all, doon sa krus ng Kalbaryo. Now, if you still believe that the rapture will take place in the middle of the tribulation, that Christians will still experience itong the wrath of God, because many Christians today, naniniwala po sila, nakasama po sila sa Great Tribulation dahil ito raw po ay panahon ng purification. Dahil ang tribulation daw po magbibigay sa kanila, sila daw po ay ipupurify in those days para malaman kung sino ba talaga yung tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kasi pinangahawakan po nila yung Matthew 24:13, silang mananatiling tapat hanggang wakas ang maliligtas. Mga kapatid, gaya po na pinag-usapan natin at pinag-aralan natin itong nakalipas na Wednesday, yung Matthew 24:13 was not written to the believers. It was written to the Great Tribulation saints. So hindi po talaga kasama dito ang mga mananampalataya. Hindi po mararanasan ng mga mananampalataya na kagaya mo at kagaya ko ang puot at galit ng Diyos. Kasi kung mararanasan pa rin po natin ang galit at puot ng Diyos at naniniwala pa rin po kayo that rapture will take place in the middle of tribulation, you are negating the finished work of Christ. So ibig sabihin, wala pong saysay ang kamatayan ng Panginoon. Kung saan inangkin po niya lahat ng ating mga kasalanan. So ibig sabihin, wala palang saysay yun. So, kinakailangan pa nating maranasan ang puot at galit ng Diyos para tayo po ay ma-sanctify or ma-purify. No, hindi po yan ang sinasabi ng talata. Dahil tayo po ay pinaging banal na dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Hebrews 10 verse 10, "We were purified by the blood of Christ, not through the tribulation." Basahin po natin Hebrews 10 verse 10. "By that will, by that covenant, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all." So, hindi po tayo kasama sa makakaranas ng puot at galit ng Diyos during the tribulation period. And that's why I firmly believe that pre-trib po talaga. The rapture will take place before the wrath. Number 2 reason, the church is no longer mentioned in Revelation chapter 4 until Revelation chapter 21 verse 8. And then pagdating po ng verse 9 ng Revelation chapter 21, ito na yung third reason kung bakit hindi po tayo kasama sa makakaranas ng puot at galit ng Diyos, because we are the bride of Christ. Amen. And Christ is our bridegroom. Basahin po natin. Revelation 21 verse 9. "Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, 'Come, I will show you the bride, the Lamb's wife.'" So tayo po ang the bride of Christ. Hahayaan ba ng bridegroom na tayo po ay maranasan po ng bride yung galit ng tatay ng bridegroom? Hindi po hayaan ng Panginoon yun. Di ba? So, ito pong 3 reasons why we have to believe in pre-trib. Naniniwala po tayo, because this is biblical, that the rapture will take place before the wrath, before the great tribulation. And then, after po ng rapture, magkakaroon po tayo sa langit ng pagdiriwang. It's the marriage feast of the Lamb. It's the marriage supper of the Lamb. Kung saan ay ikakasal nga po ang church, who is of course, tayo po ang ecclesia, the bride of Christ, ating bridegroom, who is of course, Jesus Himself. So pag sinabing marriage supper of the Lamb, matinding kainan po ito. At napakasaya at napakabonggang celebration. So nandun po tayo. Second thing na dapat po nating isaalang-alang, kapag nandun na po tayo sa piling ng Panginoon, meron pang isang mangyayari. Ito po yung Bema Seat of Christ. Tayo po'y huhusgahan. Ano po yung paghuhusgang ito? 2 Corinthians 5 verse 10 tells us, "For we must all appear before the judgment seat of Christ,
that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Now, yung words po dito na judgment seat, ito po ay positive. It's the giving away of rewards. Ito ay bema seat of Christ. Hindi po ito hahatulan. Wala po kinalaman dito ang ating kaligtasan. Basahin po natin once again, 2 Corinthians 5, verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ," the bema seat. Pag sinabi nating bema seat, it's the giving or rewarding, it's the awarding of or giving of rewards, gantimpala. So, ibig sabihin, pag sinabing gantimpala, hindi po ito biyaya. Ang biyaya po, undeserved favor, unmerited, and unearned favor. Pag sinabi natin gantimpala, tatapatan po ng Diyos yung mga, or gagantihan po ng Diyos ang pagpapala, yung ating mga ginawa dito sa lupa. So, ito po ay walang kinalaman sa kaligtasan. Take note, sabi po ng talata, sabi nung iba mong bahagi, whether good or bad. Hindi po sinasabing whether good and bad. It's whether good and bad. Tayo po ay bibigyan po ng rewards based po sa ating mga pagtalima at paglilingkod sa Panginoon dito sa lupa. So, it has nothing to do with our salvation because our salvation, it's a gift. Amen? Ephesians chapter 2, verse 8. It's a gift. And of course, hindi rin po ito tinrabaho. And that's why, sabi ng verse 9 ng Ephesians chapter 2, wala po tayong maipagyayabang. Amen. So, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, once again, refers to rewards that will be given sa bawat tao sa atin na base po sa ating paglilingkod at masigasig na paglilingkod sa Panginoon nang tayo po ay nandito pa sa lupa. Kasi po, tingnan po natin to 2 Corinthians chapter 5, verse 10b, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So, hindi po good and bad, it's good or bad. So, syempre po, ang gantimpala matatanggap po ng isang kapatid na masipag sa pagdalingkod sa Panginoon ay kakaiba. Kasi kung kayo po ay maaga sa church, talaga namang nag-evangelize po kayo, iba po yung matatanggap ninyong gantimpala. Hindi ko alam, ito po yung maaring corona or mga gantimpala mula sa Diyos. I have no idea, but I'm so sure maganda po itong gantimpala na ito dahil kapag ang Diyos ang gumanti ng pagpapala, ay nako, grabe. So iba po yung natatanggap ng mga masigasig at talaga namang punong-puno ng passion at nagpapagamit ng kapatiran sa Panginoon. Kumpara sa mga kapatid natin na pasintabi po ito, wala po akong pinapatamaan. Maaring kayo po ay isang kapatiran, ligtas na. Pero iba yung matatanggap ninyong reward kumpara po sa mga sobrang masigasig at masisipag. Kung kayo po ay isang kapatiran na pag dumarating sa church ay late na, ang nakakalungkot pa pagdating mo sa church late ka na, naiidlip ka pa o nakakatulog sa panahon na nagpipreach si pastor. And then, nauuna ka pang umuuwi. Pag dumarating po yung oras ng tithes and offering, talaga naman, nauuna ka nang lumalabas. Para bang naliliyo ka pag mga panahon ng pagbibigay. So, iba po yung matatanggap ng mga taong to. Sa mga taong talaga namang punong-puno ng kasipagan, punong-puno ng init sa kanilang pagdalingkod sa Panginoon. Bakit po kaya? Dahil matuwid po ang Diyos. Gagantimpalaan po niya ang mga taong kakaiba po ang paglilingkod sa Diyos. Kumpara doon sa medyo may pasintabi po, medyo may katamaran. So, marahil sasabihin mo sa akin, actually, pastor, hindi man ako after sa rewards. Hindi po. Huwag niyo sasabihin niya kasi po hindi natin alam, and I'm so sure, sobrang ganda po ng gantimpala sa atin ng Diyos. So, ibabase po ito ng Diyos sa atin habang tayo po ay naglilingkod sa lupa. Once again, wala po itong kinalaman sa ating kaligtasan, hindi po maapektuhan itong ating kaligtasan because ang ating pong kaligtasan, our salvation, is a gift. So pag gift, ito po ay ibinigay, undeserved, unmerited, and unearned favor. Samantala, tatapatan po ng Diyos, gagantihan po ng Diyos ang pagpapala o bibigyan po kayo ng gantimpala base po sa inyong mga ginawa sa paglilingkod. Kung kayo po ay sobrang sipag, punong-puno ng passion, nag-iinit po ang inyong puso sa paglilingkod sa Panginoon, nauuna ka pa kay pastor sa church, iba po iyon. Ibang gantimpala yun. Kumpara po sa mga kapatiran na medyo late nang dumating, sila pa yung unang umaalis, at kapag nag-preach po si pastor, naiidlip, natutulog, iba po yung kanilang gantimpala. Kasi po tapat po ang Diyos. Matuwid po siya. Alam po niya kung kanino niya ibibigay ang gantimpala. Kung gaano karami, hindi ko alam, siya po ang patas na hahatol po sa atin. Ibibigay yung ating mga rewards na karampatan nating gantimpala mula po sa ating mga
ginawa dito habang tayo po ay nasa lupa. So ang atin pong ang mga kaganapan pong ito ay mangyayari talaga right after the rapture. Amen. So habang nangyayari po ang kasalan at pagbibigayan po ng mga gantimpala doon sa piling ng Panginoon, kasama po tayo ng Panginoon sa langit, kasabay naman po nagaganap sa mundong ito yung tinatawag na 7 years of Great Tribulation, kung saan matinding paghihirap po ang hinaharap ng mga taong wala relasyon. Of course, sila nga po yung naiwan dahil hindi po sila tumanggap sa Panginoon. Ngayon, sila lamang po ay mananatiling tapat hanggang wakas para po sa kanila ito kung sila po ay ibibigay nila ang kanilang buhay, magpapapugod sila ng ulo para makapiling po ang Panginoon. Pero kaya po tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag na po tayong humantong sa pagkakataong yun. Amen. So sa pagkakataong ito, bilang pagtatapos ay sagutin na po natin at bigyan tugon na po natin ang ating tanong para magkaroon na po tayo ng tamang solution. So muli po ating tanong, ano yung matibay nating basehan para panghawakan na may magandang plano talaga ang Diyos para sa kanyang mga minamahal anak. So God provided us yung kanyang prophetic timeline or yung kanyang kalendaryo. Of course, yung kanyang kalendaryo hidden in the 7 feasts of Israel. So dapat alam din po natin ito, yung 7 feasts kung saan makita natin, tapos na po yung first 4. Once again, the Passover, the Feast of Unleavened Bread, the First Fruits, and then the Pentecost. Tapos na po yun. Yung first 4, history na po yun. Yung remaining 3, ito po yung prophecy. Magaganap po in the near future. Trumpets. Ito po yung panglima na inaantabayanan po natin that will happen soon. Kasi po ito imminent. It can happen anytime. Now, what's the significance of the trumpets? Ito po ay about the rapture of the church. It will happen anytime soon. At ito po ang panahon para tayo po ay dagitin na at iligtas na ng Panginoon mula po sa magulong mundong ito. So mga kapatid, pakatandaan ang mga bagay pong ito, mga piyestang ito ay pinapakita sa atin ng Diyos para meron po tayong kalendaryo, nakikita natin, nasaan na ba tayo sa mundong ito? So di ba, kapag naunawaan po natin ito, pinapawi po nito ang anumang lungkot at takot sa buhay. At nagkakaroon po tayo ng isang buhay na pag-asa. Kaya naman bilang isang mananampalataya, ang posture po natin, hindi ka na nakayuko, matamlay, at nanlulumo, bagkus tayo po ay nakatingala. Inaantabayanan po natin ang ating pinagpalang pag-asa, yung ating blessed hope. Na naniniwala po tayo, darating po ating dakilang Diyos, ang ating dakilang tagapagligtas na si Jesucristo sa piyesta ng mga trumpeta. Amen. Looking for the blessed hope, according to Titus 2:13, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Amen. So, mga kapatid, I pray na naging pagpapala po sa inyo ang ating mga pinag-usapan. The more po na nauunawaan natin at nabubuhay po tayo using God's prophetic timeline, hindi na po tayo nagkakaroon ng kalituhan, ng takot at kalungkutan sa pagharap sa ating kasalukuyang buhay hanggang sa hinaharap na panahon. Amen. So maraming salamat po for joining me sa atin pong pag-aaral na ito sa ating pananambahan. At sa pagkakataong ito, nais ko po kayong imbitahan kung kayo po ay isang bagong kaibigan na dumalo sa ating pananambahan, marahil kayo po ay naitag or nayakag. I believe with all my heart na hindi po talaga aksidente na kayo po ay kasama namin sa araw pong ito. Naisin po ng Diyos na mapakinggan po ninyo ang mensaheng ito. At maintindihan po natin, meron pa ng pagliligtas na inilalaan ng Diyos sa mga nananampalataya po sa Kanya. Of course, mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga po niya ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. And then, pag tinanggap po ninyo ang bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon Jesucristo, bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, kayo po ay mapapabilang sa mga susunduin niya. Ito yung rapture, the Feast of the Trumpets, or Yom Teruah. So gusto niyo po bang mapabilang at makasama sa rapture? All you have to do, sabi ng Romans 10 verse 9, if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, mga kapatid, if you have this passion and urge na gusto ko nang tanggapin ng Panginoon, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik because today is the day of salvation. Now, marahil ang tanong mo, Pastor, ano pong gagawin ko? Simple lamang po, all you have to do, just pray with me. Sabihin niyo po ng malakas ang panalangin na akin pong bibigkasin at ito po'y akuin po ninyo na inyong sariling panalangin na nagmumula sa inyong mga puso. Tiyak po na kayo po'y maliligtas. Pwede po ba yon? Sige po, samahan niyo po ako at tayo po'y manalangin. Ito po ay akuin po ninyo bilang inyong sariling panalangin. Sabihin niyo po yung mga salitang ito. O Diyos,
Kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko po na ako isang makasalanan. Kaya naman, nangangailangan ako ng isang tagapagligtas. At simula po sa araw pong ito, tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po dahil ako'y kasama na sa rapture. Salamat po sa buhay na walang hanggan. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay sadyang nakasulat na sa aklat ng buhay at sadyang hindi po ito mabubura. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, pakaasahan niyo po, kayo po ay ligtas at makakasama sa nalalapit ng rapture. Sa pag-ihip ng trumpeta, exciting po ito. Kasama po kayo. Amen. At sa pagkahataon po ito, gusto kong kausapin ang ating mga kapatiran. Marahil kayo po ay isang mananampalataya na at marahil ay balot ng lungkot at takot ang inyong mga buhay. Dahil nga po, simula po sa ating mga pinag-usapan, na kung napansin niyo po inyong sarili, mukhang hindi po kayo maalam sa salita ng Diyos dahil masyado kayong babad sa mensahe na ibinabalita ng mundo. But praise God, mula po sa inyong mga napakinggan, you've decided, finally, hindi na ako magdudwell dito sa mensahe ng mundo because ako'y patuloy na mag-aaral sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. We would like to invite you, samahan niyo po kami sa atin pong pananambahan every Sunday and of course sa atin pong Bible study every Tuesdays and Wednesdays via Solution with Laverne Ducot. Happening dito po yan sa Facebook at makasama po namin kayo. So, salamat, ano? At gusto ko po kayo ipanalangin anuman po inyong mga daladalahin sa buhay. Let's pray. Aming Diyos at Ama makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito kung saan ay minabuti niya na from now on, siya po ay bibigyan niya ng panahon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po dahil sa napakagandang mensaheng inilaan mo sa amin kung saan nakita po namin ang aming buhay bilang isang mananampalataya na dapat po maglaan kami ng panahon sa pag-aaral at makita po namin para maiwasan at maibisan na po ang kalituhan at pagkatakot sa aming mga kasalukuyang kinalalagyan ay isuong namin ang aming panahon, pag-aralan ang iyong mga salita at makita po namin ang iyong inilaan na kalendaryo kung saan lalakaran po namin ang mga nangyayaring ito at ilalapat namin sa aming kasalukuyang panahon para po hindi kami natatakot sa mga maaring mangyari sa mga susunod na panahon. At dahil dito, Panginoon, naniniwala po kami ang iyong pagliligtas ay magaganap na sa lalo't madaling panahon. Panginoon, inaantabayanan po namin ang ikalamang pista na kung saan ito po ay may kinalaman po sa aming buhay sa kasalukuyan, which is the rapture of the church that will happen anytime soon. Kung saan, Panginoon, kami po ay inyong susunduin at katatagpuin sa alapaap at makakasama rin po namin ang aming mga mahal sa buhay na naunang umuwi sa iyong piling at kayo po ay makakasama na namin ng walang hanggan. Salamat po sa katotohanan ito. Ito po nagbibigay sa amin ng kagalakan, nakapayapaan sa aming isipan at syempre pa kapayapaan sa aming puso na kanina lang ay punong-puno po ng kabagabagan. Pero salamat sa iyong salita. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong mga tinapos na gawa kaya namin nararanasan ang mga pagpapalat biyaya sa aming buhay. Salamat din, Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagtuturo po sa amin. At sa amin pong pananambahang ito, ang kinin natin mga kapatid, ang pagpapala at biyaya inilaan na sa iyo ng Diyos. Mula sa iyong mga gagawin sa buong araw pong ito at sa mga darating pang panahon sa buong isang linggong ito. O Diyos, nilangin ko po ang kapatid na ito ay patuloy mong iingatan mula po sa anumang uri ng virus na nagkalat sa aming paligid. Mula po sa bagong variant ng COVID-19 na Delta or even itong Lambda na napapabalita po na maaari pong maranasan ang aming bansa at ng buong mundo. Panginoon, ang kapatid na ito na nananampalataya po sa iyong pagliligtas, siya po ay pagpapalain mo at pakaiingatan mo. At naniniwala po kami, Panginoon, dahil po sa iyong dugo na nabubusak po sa Kalbaryo, inaangkin po ng kapatid na ito ang iyong mga pangako. Kaya naman, Panginoon, salamat sa iyong pangako. Salamat, Panginoon, dahil anuman po ang kanyang mga hawakan, iisipin at babalakin ay sadyang pinagpala na siya po ay lalakad sa liwanag ng iyong mapagpalayang biyaya, ang ilaw ng iyong katotohanan. Salamat sa iyo, O Diyos, at sa buong isang linggong ito ay amin pong haharapin ang buhay na ito na puno ng pinagpalang pag-asa. Malayo sa anumang takot at talungkutan ng mundong ito. At kami po ay magiging pagpapala sa aming mga kaibigan, mga kakilala, at higit sa lahat sa aming mga kapamilya. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen and amen. Amen. Thank you, Lord, for these fresh revelations. I've learned a lot today. How about you? Let us know in the comment section below kung ano yung favorite part mo sa preaching today. Let's continue to honor and worship our Lord Jesus through giving of our tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church, let me show you the ways on how to give. Our details are shown on your screen right now. You can get our account number or just simply scan our QR code for our bank account details, especially if you're outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you for giving us the opportunity to give. We honor you and we bless you in the form of giving. We believe that this is not about us, but you alone. I declare favor and blessing upon our lives. In the name of Jesus, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Angelo, and see you next week. Remember, you are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.